kumbaga, hindi lang kulang, mabagal pa yung kilos. At they're late in the game, Admar. No? So, itong mga kababayan natin na gusto si Secretary Recto na bumaba sa pwesto, naniningil yung mga yan. They're asking him, asking him to step down because that is accountability, Admar. Since na-mention mo accountability, the buck doesn't stop with Secretary Recto. In terms of accountability, the buck stops with the President himself. At the end of the day, Admar, it is the President who remains accountable to the people. Kung ano man yung nangyayari sa ngayon, sa kanya yan. No? So, ultimately, ang sisingilin dyan ay si Pangulong Marcos Jr. Huli na lang po, meron pong mga nananawagan na magbitiw na sa pwesto bilang Executive Secretary si Ralph Recto na dati ring Finance Secretary na sinasabi nila na ito yung parang kabilang sa mga responsable daw. Kaya ganito po yung takbo, tahak ng ating ekonomiya ngayon. Nababansagan nga po siya, Doc, na VAT man. Ano po ang masasabi niyo po dito? And sa tingin niyo po, sino talaga ang accountable, no? Ang kung pag-uusapan itong mga pangyayari, mga ganap at yung mga napupunan niyo po sa takbo ng ating ekonomiya ngayon? Nabanggit ko to sa isang interview sa inyo, Advar, noon, na itong mga polisiya halimbawa na pinaniniwalaan ni Secretary Recto, itong pag-i-impose ng mga taxes, gaya ng VAT, yan yung Keynesian na policy na kung saan yan tuloy-tuloy yung paggastos ng gobyerno, taasan ninyo yung buwis, kasi pag tinaasan ninyo yung buwis, meron tayong magagamit para panggastos ng gobyerno. Ganong paraan, no? Meron din namang isang school of thought, Admar, na kung saan instead of i-increase mo yung taxes mo, ibababa mo yung taxes para magkaroon ng economic activity. So, sa basa ko dito kay Secretary Recto, yung kind of policies na nakita natin sa kanya over the years, no, since na siya ay naging senador, no, yung kanya ngayong experience in the executive department. What I saw is a case of policy of expansionary fiscal policy. Ibig sabihin, pag-expand ng gobyerno at the same time, pag-i-increase ng mga buwis. No? So, there are times, Admar, na okay yung ganitong policy. No? Hindi ko sinasabing palpak yung polisiya na yun kasi in fact sa mga ibang bansa, umu-okay naman yan eh. May mga panahon na akma yung ganyang polisiya. Sa ngayon mga kababayan, hindi po yan akma. Kasi sa ngayon, tumataas ang presyo ng bilihin. Dapat ito yung mga panahon ngayon na gumawa ang paraan ng gobyerno para maibaba ang presyo. One of the ways to lower prices is actually to lower taxes. Kasi pagka bumaba ang tax, mas marami na ang kaya nating mabili kasi bumaba yung buwis na binabayaran natin. And at the same time, makakapag-increase ito ng economic activity para naman hindi maging 3% yung economic growth natin. So merong kabilang side ditong polisiya nito na hindi ganito sa palagay ko, no, na hindi ito yung pinaniniwalaan ng ating mga economic policy managers, including Secretary Recto. No? So, kung may mga nananawagan na siya umupo sa pwesto, mga tao lang po yan na naniningil sa kanya. No? Kasi itong nakikita natin sa ngayon na mataas na presyo ng mga bilihin, in part, it's a result of government mismanagement of the economy. No? So, kagaya ngayon, it took them a while to realize na, okay, tanggalin natin yung excise tax. It took them a while to reach out to China to ask for access sa crudo. No, in fact, mga ibang bansa weeks ago kagaya ng Canada, kinausap na si President Xi ng China, no? So, kumbaga, ito nakikita natin ngayon na mataas sa presyong bilihin, no? Bagamat global 'yan. Yes, naintindihan natin. That tong shock na nangyayari na sa atin is global in nature ito kasi wala naman tayong control dun sa Middle East. Pero hindi ibig sabihin na walang pwedeng gawin yung gobyerno natin. And sa nakikita natin sa ngayon, no, dalawa yung nakikita ko. Unang-una is mabagal yung naging pagkilos ng gobyerno para ma-minimize o ma-mitigate yung shock na dumating sa bansa. Yun yung una, mabagal. And ikalawa, ineffective. No? Kasi nakita natin ngayon, may mga ginagawa sila, but yet it did not help actually lower prices. So, kumbaga, hindi lang kulang, mabagal pa yung kilos. At they're late in the game, Admar. No? So, itong mga kababayan natin na gusto si Secretary Recto na bumaba sa pwesto, naniningil yung mga yan. They're asking him, asking him to step down because that is accountability, Admar. Since na mention mo accountability, the buck doesn't stop with Secretary Recto.
In terms of accountability, the buck stops with the president himself. At the end of the day, Admar, it is the president who remains accountable to the people. Kung ano man yung nangyayari sa ngayon, sa kanya yan. No? So, ultimately, ang sisingilin dyan ay si Pangulong Marcos Jr. Opo. Doc, huli na lang. Nalagpasan na ba ng epekto ng oil crisis yung naging epekto ng pandemya noon sa pagdating sa aspeto ng ekonomiya? Kumbaga, mas malala ho ba ang oil crisis na ngayon kumpara sa pandemya noon pagdating sa aspeto ng ekonomiya? Oo. So I understand, Jake, wala tayong masyadong oras, no? But I'm gonna give you a very brief response. Noong panahon ni FPRRD, mas handa ang bansa sa anumang krisis. Bakit? Unang-una, mas mataas ang paglago ng ekonomiya. At ikalawa is yung ating pangungutang, no, yung debt to GDP ratio mababa. No? It was around 39% no, kung hindi ako nagkakamali. Basta mababa siya, less than 40%. Mababa. Nagkaroon ng pandemic, the country was in a better position. Kasi nga maayos yung pamamalakad no, nung mga panahon na yon. Fast forward, ngayong krisis sa gitnang silangan, itong gera ng US, Israel at Iran. We're less prepared. Bakit? The quarter preceding nung nagkaroon ng gulo sa Middle East, ang growth natin was only 3%. Ikalawa, yung debt to GDP ratio natin already is more than mga 60% na. So ibig sabihin, kung magkaroon ng shock na kinakailangan nating mangutang no, para sa pag-ayuda, to provide subsidy sa transport sector, tulong sa mga mahihirap, no, sa ating mga kababayan, we have very little room to maneuver as a result. No, mas hindi handa ngayon kaysa noon. This could have been prevented if the Marcos Jr. government in the first 3 years, no, nung half ng 2022, 2023, 2024, 2025, 3.5 years, naging mas prudent sila in terms of kanilang economic policy. It's been prudent. Hindi sila gumastos ng gumastos, hindi sila naningil ng maraming buwis, hindi sila nangutang ng nangutang. And yet what happened in those 3.5 years, mga kababayan, has set the stage kung ano yung krisis na nararamdaman nating lahat ngayon dyan sa Pilipinas. Kasi ang nangyari, mga kababayan, hindi tayo naging mas handa kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. So yun yun, Jay, no? We don't have much time, but I think you know, yun yung gist niyan. Nung panahon ni FPRRD, we were more prepared for a shock compared to now we are less prepared. Kaya tayo naging less prepared dahil sa kagagawan din ni Pangulong Marcos Jr., kagagawan ng Congress kasi nga instead of being prudent in terms of using people's money, gumastos sila ng gumastos at ito po ang naging pinahinatnan natin sa ngayon, mga kababayan. Mensahe po ninyo sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga karaniwang tao na papaano ba sila makaka-adjust sa ganitong economic environment, Doc, na meron tayo ngayon? Well, ang mensahe sa ating mga kababayan, alam nyo, dahil sa klase ng gobyerno na meron tayo ngayon, huwag nyo na silang asahan. Wala kayong maaasahan sa gobyerno. May ayuda, yes. And again, ayuda is temporary. No, sa palagay ko, under kay Marcos Jr., expect nothing. No, kasi nga, sabi ko nga kanina, he's doing one thing sa kaliwa, iba yung ginagawa sa kanan. No? So he's not being forthcoming sa mga tao. Iba yung ginagawa niya sa sinasabi niya. So, base dyan, pretty much the people, you're left on your own. So ibig sabihin, magtulungan tayo. No? So halimbawa, kayo bibiyahe, pupunta kayo ng palengke, baka pwede kayo mag-carpooling. No? Samahan nyo yung mga kaibigan nyo, yung mga kapitbahay nyo, o pupunta tayo ng palengke, maghati-hati kayo sa gastos. So kumbaga, bayanihan, no? Tayo-tayo pa rin, and we need to rely less sa gobyerno, lalo-lalo yung kasi ng gobyerno na meron dyan ngayon. No? Hindi yan kagaya nung panahon ni FPRRD na maaasahan yung gobyerno. Ngayon hindi. Ang nangyari kasi ngayon, puro grafting corruption, puro kanila, wala sa inyo. So sa ngayon, wala kayong maaasahan, no? Sa ating gobyerno, unfortunately. So you have to rely on your own and be resilient on your own para malagpasan natin itong krisis na ito. Which by the way, Jay, malagpasan din naman natin ito kasi itong mga krisis na ganito, temporary lang naman yan. Kaya lang medyo baka magtagal ngayon. But nonetheless, matatapos din naman yun.